Nasunog ang tricycle na yan sa kanto ng Calaw at Ross Boulevard sa Maynila kaninang mag-aalas 7 ng umaga. Ayon sa tricycle driver, papunta siya sa Taft Avenue para maghatid sana ng isda nang biglang magliyab ang kanyang tricycle. Naapula ang sunog matapos sumisponde ang mga bumbero. Walang naiulat na sugatan sa insidente. Inaalam pa ang sanhi ng pagliyab ng tricycle. Apprehension is minutes away. Mapadrama o action films, walang sinusukuan ang multi-awarded Emmy, Grammy, Oscars at Tony Award winner na si Viola Davis. In her film G20 on Prime Video, gaganap siya bilang si President Daniel Sutton, a former soldier na naging Pangulo ng Amerika. Nalalaban sa mga teroristang mga hostage ng world leaders sa G20 International Summit. Pero in real life, gugustuhin kaya niyang tumakbo sa politika? Absolutely not. Like full stop, exclamation point, emojis, everything. Absolutely not. No. Maaksyon ang role, kaya kailangan fit and healthy si Viola. At the age of 59, ano nga ba ang nagpapalakas sa kanya? My love for my daughter and my husband, that keeps me standing. I feel like that's home for me. But also what keeps me standing is curiosity. Curiosity about what life has in store for me, especially as, I'm entering, I don't know how many decades in this business. I'm curious as to how my career will unfold and how I'll unfold within it. Marami mang gulo sa mundo ngayon, hindi pa rin dapat mawalan ng pag-asa. At ayon kay Viola, heroes exist. And they exist in so many different forms. There are people out there who are capable of changing the world. And they have the strength to do it and they have the heart to do it. Lin Cheng nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang mag-asawa sa Genoa, Iloilo matapos makuryente sa alambring bakod na nakakonekta sa live wire. Cecil, paano nangyari yan? Oscar, aksidente raw na nasagi ng babae ang alambring bakod at nadamay naman ang kanyang mister nang subukan siyang iligtas. Batay sa investigasyon, naroon ang mag-asawa para magputol ng damo sa kanilang taniman na katabi ng manukan na may live wire na bakod. May abiso naman daw na inilagay ng may-ari ng manukan pero 1 metro lang ang layo nito sa bakod. Inilagay raw yon bilang proteksyon umano laban sa mga magnanakaw. Ayon sa punong barangay ng Hibolo, walang permit at hindi nagpaalam ang may-ari ng manukan na maglalagay siya ng live wire sa bakod. Nanindigan ang pamilya ng mga biktima na hindi sila makikipag-areglo. Ayon sa pulisya, posibleng reckless imprudence resulting in homicide ang haharaping reklamo ng may-ari ng manukan. Hindi siya nagpaunlak ng panayam. Update po muna tayo sa sitwasyon sa Manila Northport Passenger Terminal na isa po sa mga karaniwang dinaragsa ng mga pauwing sa probinsya tuwing Semana Santa. May ulat on the spot si Von Aquino. Von? Connie, maluwag pa sa ngayon itong Northport Passenger Terminal pero may mga mangilang-ilang pasahero na yung babiyahe ngayong araw para sa Semana Santa. Tulad ng senior citizen na si Romy Aniceto at kanyang asawa na pauwi ng Palawan. Maaga ring babiyahe pauwi ng Davao si Elvini Osama para makaiwas sa dagsa ng mga tao sa mismong mahal na araw. Ayon sa pamunuan ng Manila Northport Passenger Terminal, 2,450 ang mga outbound passengers at 950 naman ang inbound passengers ngayong araw. Inaasahan daw nila na sa Lunes pa dadagsa ang mga pasaherong uuwi sa probinsya para sa Semana Santa. Paalala ng pamunuan sa mga pasahero, bumili na agad ng tiket para hindi na maabala. Huwag nang magdala ng mga ipinagbabawal at magdala ng tubig para manatiling hydrated sa kabila ng mataas na heat index. Narito ang mga pahayag.
Ang Manila Northport ay handa sa pagdagsa ng pasahero natin. Kung papansin nyo, meron tayong priority area. Binukas na rin natin yan for all the passengers para hindi sila may naiinitan. Gusto ko rin kasi magabiyahe para komportable ka ba mag-uwi walang siksikan. Connie, sa forecast ng Philippine Ports Authority, aabot sa 1.7 million ng mga pasahero ang magtatawid dagat simula bukas hanggang Easter Sunday. Connie? Maraming salamat, Von Aquino. Arestado na ang lalaking ibinalita namin kahapon na nag-alas Spider-Man para makapagnakaw ng linya ng kuryente sa Antipolo, Rizal. Naaresto ang suspect sa follow-up operation sa Antipolo Police pasado alas 6 kagabi. Una nang nahuli ang minor de edad na nagsilbing lookout ng suspect. Ayon sa pulisya, dati nang sangkot sa pagnanakaw ng linya ng kuryente ang dalawa. Natuntun din ng pulisya ang hideout ng mga suspect kung saan binabalatan nila ang mga kable. Walang pahayag ang dalawang naaresto. Mahigit 10 bahay ang nasunog sa isang residential area sa Caloocan. Ang ilan po sa mga nasunugan, tanging makakalagang dokumento na lamang ang naisalba. Balitang hatid ni James Agustin. Ginising ng malaking sunog ang mga residente ng Quintos Compound sa Barangay 56 Caloocan City kaninang hating gabi. Mabilis na kumalat ang apoy sa magkakatabing bahay. Itinaas ng Bureau of Fire Protection ang unang alarma. Nasa 6 na fire truck nila rumisponde, bukod pa sa mga fire volunteer group. Hahirapan ng operasyon ng mga bumbero dahil sa kitid ng daan papasok sa residential area. Kaya ang ilan pumesto na sa bobo para malapit ang makapagbuga ng tubig. Si Rico at kanyang kinakasamang si Mary Ann tanging ilang dokumento lang ang nabitbit. Wala raw silang naisalbang gamit at damit sa bilis ng pangyayari. May narinig akong may pumutok sa kabila naming bahay. Yun na, nagsimula na po yung usok. Lumabas na po kami. Hindi ko alam kung paano magsisimula ulit. Kasi wala talaga naisalba. Natupok din ang gamit ng pamilya ni Ramon. Laking pasasalamat niyang ligtas silang buong mag-anak. Nung nakita ko sa tabi na ng bahay ko yung apoy, kaya ang ko kagad, pamilya ko, nailabas ko muna sila. Kaso nung pagbalik ko, mabilis na yung pangyayari. Hindi na ako nakabalik doon sa loob ng bahay. Nakauna tayo, wag lang tayo masunugan. Talagang mabigat po. Talagang yung bahay ko, pinagpawisan ko yan, gamit ko. Iniimbestigahan pa ng BFP ang sanhi ng apoy. Ayon sa mga taga-barangay, mahigit 10 bahay ang nasunog. Apektado ang nasa 20 pamilya. Sa ngayon, pwede silang tumuli sa barangay. And then by tomorrow, kung yung iba hindi pa, pwede naman sila sa school na malapit dito sa atin. Napula ang sunog pasado alas 3 na madaling araw. Inalam pa ng mga otoridad ang kabuang halaga ng pinsala. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News.